sa dalawa. Inilayo siya roon at pinatawag ang kanyang kasama. Paglapit nito, sinabi ni Daniel, "Ikaw naman, anak ni Kanaan, hindi ka tunay na Hudyo. Binihag ng alindog ng babae ang iyong isip at inalipin ng kahalayan ang iyong puso. Alam na namin ngayon ang ginagawa mo sa kababaihan ng Israel. Tinatakot mo sila para pagbigyan ng iyong kahalayan. Subalit narito ang isang babae ng Huda na hindi natakot sa iyong kaimbihan. Sabihin mo, sa ilalim ng anong puno ninyo nakita ang inyong pinagbibintangan?" At sumagot ang matanda, "Sa ilalim ng punong putol." Gayon, pakli naman ni Daniel, "Buhay mo ang katumbas ng kasinungalingang ito, pagkat naghihintay na ang anghel ng Diyos upang putulin ka sa pamagitan ng tabak." Dahil dito, nagsigawan sa tuwa ang lahat ng nakasaksi at nagpuri sila sa Diyos sapagkat inililigtas niya ang mga nagtitiwala sa Kanya. Binalingan nila ang dalawang hukom matapos patunayan ni Daniel na sila'y nagsisinungaling at nanumpa ng di totoo. Hinatulan silang mamatay. Ayon sa kautusan ni Moises, ang nagparatang ng di totoo ay siyang lalapatan ng parusang nakatakda sa kasalanang ipinaratang niya. Naligtas nga sa kamatayan ang isang taong walang kasalanan. Ang salita. Isama po natin sa ating mga panalangin sa misang itong may intensyon ng mga sumusunod. Thanksgiving and special intentions. Cancer Warriors Foundation, Sylvia Maralit, Vicky Ilagan and family, Gina Reforma, Gutierrez and Parilla family, Rolly and Celar Sibalin family, Billy and San Pedro family, Vicky Dagami and family, Melo and Edith Mangera and family, Del and Leia Losada and Joseph Mangera, Mangaliman and Liasos family, Villarmino family, Rodel and Mali Medinilia and family, Gilbert Peng Malelang Gina and family, Ruel and Gay Malelang Rivadeniera and family, Engineer and Mrs. Aven and Iningtan and family, Congressman Lord Alan Velasco, Christian and Lubel Mayo, for the safety of the doctors, nurses, hospital staff, military, government officials, volunteers, priests, and laypersons all over the world. Birthday blessing, Cesar Lauresta, Per Elias, Neil Cyrus Flores, Annalyn Recio, Jerome Laurente, Shaila Ririt, J.D., Joshua Villanueva, Jana Castañeda, Maan Rosel Maralit, Maria Lanilo Hernandez, Wayne Chester Yanga, Jonathan Loreto, and Arlene Di Galicia Reyes. Healing for John San Pedro, Monchito Kendosa, Maribel Isaac, Joaquin Cainabos, Therese Virigor, Jofila Kendosa, Maximo So, Junel Pangilinan, Lena Alcantara, Erwin Chua Reyes, Archbishop Gilbert Garcera. Eternal repose of the souls of Loretta and Luciano Gutierrez, Pedro Malabanan Jr., Magdaleno Misiano, Brother Dindo Maralit FSC, P.Y. Quisana, Joselito Tan, and Amado Quisana. Ipan ninyo ang trompeta sa ating pagkabagabag. Sa Diyos tayo'y tumawag, sa ating mga kaaway, kayo'y Kanyang iniligtas.
ng kagalakan. Paninyong trompeta, ipan ang trompeta. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumayin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan, pang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha ako nagkasala sa isip, salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Iya'y sinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Maawa ka, Panginoon, maawa ka, Kristo, maawa ka, Kristo, maawa ka, Panginoon, maawa ka, Panginoon, maawa ka. Papuri sa Diyos sa kaitaasan at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin dahil sa dakila mong aking kapurihan. Panginoong Diyos, Hari ng Langit, Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Kristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin. Sapagkat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon, ikaw lamang o Jesucristo ang kataas-taasan, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pinagkaisa-isa mo ang iba't ibang mga tao para sambahin ang ngalan mo. Ang mga isinilang na muli sa tubig ng binyag ay magkaisa nawa sa pananalig at pagkamatapat sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, samantalang nakahawak ang pinagaling ni na Pedro at Juan sa kanila sa may portiko ni Solomon, patakbong lumapit sa kanila ang mga taong takang-taka sa nangyari. Pagkakita ni Pedro sa mga tao, kanyang sinabi, "Mga Israelita, bakit kayo nanggigilalas sa nangyaring ito? Bakit ninyo kami tinitingnan ng ganyan? Akala ba ninyo'y napalakad namin siya sa pamamagitan ng sarili naming kapangyarihan? O kaya'y dahil sa aming kabanalan, ang Diyos ni na Abraham, Isaac at Jacob, ang Diyos ng ating mga ninuno, ang nagbigay ng pinakamataas na karangalan sa kanyang lingkod na si Jesus. Ngunit siya'y binigay ninyo sa may kapangyarihan at itinakwil sa harapan ni Pilato, gayong ipinasiya na nitong palayain siya. Itinakwil ninyo ang banal at matuwid, at isang mamamatay tao ang hiniling ninyong palayain. Pinatay ninyo ang pinagmumula ng buhay,
ngunit siya'y muling nagbinuhay ng Diyos at saksi kami sa bagay na ito. Ang kapangyarihan ng pangalan ni Jesus ang nagpagaling sa lalaking ito. Nangyari ito dahil sa pananalig sa kanyang pangalan. Ang pananalig kay Jesus ang lubusang nagpagaling sa kanya tulad ng inyong nakikita. At ngayon, mga kapatid, batid kong hindi ninyo nalalaman ang inyong ginawa, gayon din ang inyong mga pinuno. Ngunit sa ginawa ninyo'y natupad ang malaunang ipinahayag ng Diyos sa pamamagitan ng mga propeta na ang Kristo'y kailangang magbata. Kaya't magsisi kayo at magbalik loob sa Diyos upang pawiin niya ang inyong mga kasalanan at bigyan kayo ng kaunting panahon ng pamamahinga. At suguin niya si Jesus, ang Mesiyas na hinirang niya para sa inyo. Siya'y dapat maunang manatili sa langit hanggang sa dumating ang panahon ng pagbabago ng lahat ng bagay ayon sa ipinahayag ng Diyos sa pamamagitan ng banal na propeta mula pa noong una. Sinabi ni Moises, ang Panginoong inyong Diyos ay pipili ng isa ninyong kalahi at gagawing propetang tulad ko. Pakinggan ninyo ang lahat ng sasabihin niya sa inyo. Ang lahat ng hindi makikinig sa propetang yaon ay ihihiwalay sa bayan ng Diyos at lilipulin. Nagpahayag din tungkol sa mga araw na ito ang mga propeta, mula kay Samuel at lahat ng sumunod sa kanya. Ang mga pangako ng Diyos sa pamamagitan ng mga propeta ay para sa inyo at kasali kayo sa tipang ginawa ng Diyos at ng inyong mga ninuno nang kanyang sabihin kay Abraham, pagpapalain ko ang lahat ng angkan sa daigdig sa pamamagitan ng iyong lipi. Kaya't hinirang ng Diyos ang kanyang lingkod at siya'y unang sinugo sa inyo upang pagpalain kayo at tulungang tumalikod sa inyong masasamang pamumuhay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Maningning ang iyong ngalan poon sa sangkalupaan. Maningning ang iyong ngalan poon sa sangkalupaan. Ikaw o poon, Panginoon namin, laganap sa lupa ang iyong luningning. Ano nga ang tao upang iyong alalahanin? Ay ano nga siya na sukat mong kalingain? Maningning ang iyong ngalan poon sa sangkalupaan. Nilikha mo siya na halos kapantay ng iyong luningning at kadakilaan. Pinamahala mo sa buong daigdig, sa lahat ng bagay, malakit, maliit. Maningning ang iyong ngalan poon sa sangkalupaan. Mga bakat tupa, hayop na mabangis, at lahat ng ibong nasa himpapawid, at maging sa isda sa ilalim ng tubig. Maningning ang iyong ngalan poon sa sangkalupaan. Magsitayo po. Sa iyong mga salita, Alleluia, Alleluia, Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahon iyon, samantalang isinasalaysay ng mga alagad ni Jesus ang nangyari sa daan at kung paano nila siyang nakilala nang pagpirapirasuhin niya ang tinapay, si Jesus ay tumayo sa gitna nila. Sumainyo ang kapayapaan, sabi niya sa kanila. Ngunit nagulat sila at natakot sapagkat akala nila'y multo ang nasa harapan nila. Kaya't sinabi ni Jesus sa kanila, ano't kayo'y nagugulumihanan? Bakit nag-aalinlangan pa kayo?
Tingnan ninyo ang aking kamay at paa. Ako nga ito. Ipunin ninyo ako at pagmasdan. Ang multo'y walang laman at buto, ngunit ako'y mayroon tulad ng nakikita ninyo. At pagkasabi nito, ipinakita niya sa kanila ang kanyang mga kamay at mga paa, nang hindi pa rin sila makapaniwala dahil sa malaking galak at pagkamangha. Tinanong sila ni Jesus, may makakain ba riyan? Siya binigyan nila ng kaputol na isdang inihaw. Kinuha niya ito at kinain sa harapan nila. Pagkatapos sinabi sa mga alagad, ito ang tinutukoy ko nang sabihin ko sa inyo noong kasama-sama pa ninyo ako. Dapat matupad ang lahat ng nasusulat tungkol sa akin sa kautusan ni Moises, sa mga aklat ng mga propeta at sa aklat ng mga awit. At binuksan niya ang kanilang mga pag-iisip upang maunawaan nila ang mga kasulatan. Sinabi niya sa kanila, ganito ang nasusulat, kinakailangang magbata ng hirap at mamatay ang Mesiyas at muling mabuhay sa ikatlong araw. Sa kanyang pangalan, ang pagsisisi at kapatawaran ng mga kasalanan ay dapat ipangaral sa lahat ng bansa. Magmula sa Jerusalem, kayo ang mga saksi sa mga bagay na ito. Ang mabuting balita ng Panginoon. Napakinggan natin sa mabuting balita ang tagpo ng ating mahal na Panginoon at ng kanyang mga alagad na natitipon sapagkat sinasalaysay sa kanila noong 2 disipulo na tumungong Imaus, at alam natin na nakilala lamang nila ang ating mahal na Panginoon sa paghahati ng tinapay sa kanilang hapunan. Mga kapatid, ito ay nagpapaalaala sa atin kung papaano natin tunay na makikilala ang ating Diyos, ang ating Panginoon Kristo. Higit sa lahat, tayo ay naniniwala, sumasampalataya, at sumusunod sa kanyang atas na siyang higit magpapalalim ng ating pagkilala sa kanya, na walang iba kundi sa ating buhay pananalangin, at ang pinaka-rurok ng panalangin ito ay walang iba kundi sa banal na Eucharistia, kung saan hinahati ang tinapay at higit nating nararamdaman ang presensya ng Panginoon. Isa sa mahalagang biyaya ng muling pagkabuhay ay yung biyaya ng presensya ng Diyos sa piling natin, sapagkat ito ay kanyang pinatutuhanan, bagamat hindi agad na kuha unawaan ng mga apostol ng ating mahal na Panginoon. Ito ang katotohanan niya at ipinakikita at ipinadadama na ang katotohanan na siya ay kailangang magbata, mamatay at muling mabuhay. At hindi naman nagtapos sa kamatayan, bagamat ang mga alagad ay wala nang inaalaala, at dahil akala nga nila ay namatay na ang kanilang guro. Hindi sila nag-aalinlangan sila sa katotohanan ng inihayag sa kanila ng Panginoon na kailangan siyang mamatay, ngunit mabubuhay. Kaya nga sa halip na maghanap o hanapin ang Panginoon, siya mismo ang lumalapit at nagpapatunay na siya nga ay muling nabuhay. Ang pag-aalinlangan ay
siyang kaalaban ng paniniwala, pagtanggap ng buong katotohanan sa aral ng ating mahal na Panginoon, sa kanyang sinabi, kanyang hinula tungkol sa kanya, at tayo ay nararapat lamang na ngayon ay nagtatamasa ng bunga ng muling pagkabuhay ng Panginoon sa magitan ng pagsaksi ng mga apostol na matapos na matay ay muling napakita at nadama nila ang kanyang presensya. Kaya nga't alipas ang ilang panahon matapos siyang makyat sa langit, yung katotohanan na sinasabi na kayo ay mga saksi sa mga bagay na ito, sa aking kanyang pangalan, ang pagsisisi at kapatawaran ng mga kasalanan ay dapat ipangaral sa lahat ng bansa, magmula sa Jerusalem. At ang ating unang pagbasa ay katuparan ng mga bagay na ito. Ang mga pangunahing apostol na Pedro sa ating unang pagbasa ay tunay na sumasaksi sa mga bagay at katotohanan ng kanyang muling pagkabuhay. Manatili nawa tayo na mga anak ng muling pagkabuhay sa pamagitan ng ating Panginoong Kristo na muling nabuhay, at ang pagiging anak ng muling pagkabuhay ay nagpapatunay, sumasaksi sa kanyang aral, sa kanyang ginawa na pagliligtas sa ating lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating handog ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Ama naming lumikha, kalugdan mo at tanggapin ang aming mga alay na ngayoy inihahain para sa mga hinirang upang ang mga niloob mong mabinyagan ay magkamit ng iyong tulong ngayon at kailanman sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sumainyo ang Panginoon. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Sa paghahain ng sariling buhay at sa pagkabuhay ng anak mong mahal, nabuksang ganap ang iyong tahanan at kaming pinaghaharian mo'y naging kasambahay. Sa pagkamatay niya sa krus, nalupig ang kamatayan. Sa kanyang pagkabayubay, naging buhay siya ng tanan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, na walang humpay sa kalangitan kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Panginoong Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng
kalwalhatian mo. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanhalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, kayo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Pagbunyin natin ang misteryo ng pananampalataya. Ang mga ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay isa ni Francisco na aming Santo Papa, ni Marcelino Antonio na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birhen Maria, nina ng Diyos, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamagitan niya, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubili na nakagagaling na utos at turo na Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Namin sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, ito sa lupa para nang sa langit. Bigyan kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang
ipagpatawad namin sa nakakasala sa amin. At huwag mo kami ipaintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kami diya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Yesu Kristo. Pangyarihan at papurihan ngayon at magpakailanman, ngayon at magpakailanman. Panginoon sa Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. Bigayan tayo at maghangad ng kapayapaan sa isa't isa. Pagkasama. Mag-aalis ng mga kasalanan sa libutan. Maawa ka sa amin, Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan sa libutan. Ipagkaloob mo sa amin kapayapaan. Narito ang ating Panginoon Kristo, ang Kordero ng Diyos, na namatay at muling nabuhay. Mapalad tayo na inangiyahan sa kanyang banal na piging. Hindi ako dapat mapatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling.
act of spiritual communion. My Jesus, I believe that you are present at the most holy sacrament. I love you above all things, and I desire to receive you into my soul. Since I cannot at this moment receive you sacramentally, come at least spiritually into my heart. I embrace you as if you were already there, and unite myself wholly to you. Never permit me to be separated from you. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang aming mga pagluhog ay iyong pakinggan para sa pagkakamit ng iyong tulong sa amin araw-araw at para sa pagkakaloob ng ligayang walang katapusan na pawang idinudulot ng banal na pakikinabang sa pagdiriwang ng pagpapalitan ng iyong bigay at aming alay sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Diyos amang mapagmahal, muli po kaming lumalapit sa panahong ito ng pagsubok. Niling namin ang inyong biyaya upang aming malampas ang lahat ang panganib na dulot ng COVID-19 na marami na ang naapektuhan at maraming buhay na rin ang nakuha. Ipinapanalangin namin na ang lahat ng may karamdaman na dulot ng virus na ito ay agara na sanang gumaling at muling makabalik sa pagpupuri sa inyo. Ganun na rin ang sidhi ng aming panalangin para sa mga taong naglilingkod at gumagampan para sa kapakanan ng iba, pangmasog po ang karamdamang ito at mapigilan ang higit pang pagkalat at pananalanta nito. Nagpapasalamat po kami sa bakunang na isulong sa patnubay ng iyong mga kamay. Pagpalain mo ang aming pagsisikap na mawakasan na ng mga bakuna ang pandemya sa aming bayan. Sa inyo po namin ipinagkakatiwala ang lahat ng mga mahal namin sa buhay at kami buong kababaang loob na humingi ng inyong pong patnubay upang hindi namin malimutang paglingkuran ang mga aba at higit na nangangailangan lalo na sa mga panahong ito. Ang lahat ng ito ay aming hinihiling sa pamagitan ni Jesucristong Panginoon namin at ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Mahal na Birhen ng biglang awa, San Jose, San Rafael Arcangel, San Roque, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calunsod. Sumainyo ang Panginoon. Pagpalain tayong lahat na makapangyarihang Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Bus ng ating pagdiriwang, humayo tayong mapayapa. Mahalin at paglingkuran ng Diyos sa ating kapwa. Salamat sa Diyos. Hallelujah! Magsiyawit sa Panginoon. Purihin, purihin ang kanyang pangalan. Ipahayag ang dulot niyang kaligtasan. Magsiyawit kayo sa Panginoon. Hallelujah.